Ang araw na ito ay Disyembre 26, 2025. Ang biyenan ng aking yumaong anak na babae ay iniwan sa akin ng kanyang anak na babae ng isang araw lang at nawala ng 9 na taon. Nang malaman niya ang tungkol sa mana na iniwan ng kanyang anak para sa kanyang apo, pumalik siya kasama ang pulisya at inakusahan ako ng pagkidnap. Pero sa korte, binigyan ako ng sobre. Nagulat ang hukom at tinanong, alam ba niya? Sumagot ako, hindi pa. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan ninyo ang channel at sabihin sa comments kung saan kayo nakikinig. Dumating ang doorbell ng 7:30 ng umaga isang Martes na dapat ay unang babala ko na. Walang tumutunog ng doorbell ng ganitong kaaga maliban kung may nagbebenta ng desperadong bagay o may masamang balita. Binuksan ko ang pinto na inaasahan ang isang package. Sa halip, 2 pulis at isang multo. Si Ginoong Santos, ang matandang detektive na may badge na nagpapakita ng pangalang Rivera, may maingat na tono na ginagamit ng mga pulis kapag iniisip nilang baka tumakbo ka. Kailangan namin ng usapan tungkol sa iyong apo, Sofia. Sa likod nila ay nakatayo si Jennifer, ang balo ng aking anak, ang babaeng nawala 9 na taon na ang nakalipas na parang usok at hangin. May luha sa mukha niya, ang uri na mukhang sinanay sa salamin. Ako'y naging accountant ng 40 taon, natutunan kong makita ang mapanlinlang na entry sa ledger. Ang mapanlinlang na luha ay hindi gaanong naiiba. Baby ko, umiiyak si Jennifer na umaabot sa likod ng mga pulis na parang nag-audition para sa drama series. Saan ang baby ko? Narinig ko ang mga yabag sa likod ko. Si Sofia, 13 na ngayon, at naghahanda para sa eskwela, ay lumitaw sa hallway na may backpack. Natigilan siya nang makita ang babae sa pinto. Lolo, maliit at hindi sigurado ang boses niya. Sino yan? Nagsimulang tumaas ang performance ni Jennifer. Sofia, Diyos ko, Sofia. Baby, ako to. Ako ang mami mo. Pinanood ko ang mukha ng aking apo. Hindi niya nakilala ang sarili niyang ina. Bakit nga ba? 4 na taong gulang si Sofia nang umalis si Jennifer. Ngayon 13 na siya. At ang babaeng nasa pinto ay estranghero. Ginoong Santos, patuloy ni Detective Rivera, may reklamo tungkol sa child abduction. Kailangan nating ayusin ito. Naramdaman ko ang malamig na bagay sa dibdib ko. Hindi takot. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Handa ako rito. Pero habang nakatayo roon at pinapanood si Jennifer na nagpapanggap na ina na nawawalan ng pag-asa habang sumasandal sa akin si Sofia, nahit ako ng sariwa ang kalkuladong kalupitan nito. Siyempre, detektive, pinanatili kong kalmado at makatwiran ang boses ko. Pasok po kayo, magiging kawili-wili ito. Pinapasok ko sila sa sala, parehong silid kung saan natutunan ni Sofia magbasa, kung saan nagtayo kami ng blanket forts, kung saan umiyak siya nang sa wakas ay naintindihan niyang hindi na babalik ang mami niya. Pumasok si Jennifer na parang may-ari siya ng lugar. Ang mga mata niya ay nag-iikot-ikot, nag-i-inventory ng lahat, malamang nagkalkula ng halaga. Lumang ugali. Matagal ko nang hinahanap siya, sabi ni Jennifer sa detective. Perpektong bumabagsak ang boses niya sa tamang oras. Kinuha niya siya sa akin. Lumayo lang ako ng ilang araw at nang bumalik ako, wala na sila. Halos matawa ako. Kahanga-hanga talaga ang kapangahasan. Kung magsinungaling ka ng malaki. Ganun ba? Umupo ako sa upuan ko, ang parehong upuan kung saan ako nakaupo tuwing gabi, nagbabasa ng bedtime stories sa batang iniwan ni Jennifer. Detective, may dokumentasyon ako. Mga papeles ng legal guardianship, court orders, lahat ay maayos na na-file sa estado ng Pilipinas. Gusto niyo bang makita? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng detective. Inaasahan niya ang kidnapper, siguro isang custody dispute. Hindi niya inaasahan ang papeles. Mabilis na natuyo ang luha ni Jennifer. Peke ang mga papeles na yan. Niloko niya ako. Ginang, itinaas ni Detective Rivera ang kamay. Dahan-dahan muna. Ginoong Santos, mayroon ba kayong mga dokumentong ito dito sa bahay? Gusto niyo bang kunin ko o sasama kayo? Tumango si Rivera sa kapartner niya na sumunod sa akin. Nanatili si Jennifer sa sala kasama si Sofia, sinusubukang lapitan ito. Narinig ko ang boses ng aking apo, nanginginig pero matatag. Huwag po kayong lumapit sa akin.
Hindi ko po kayo kilala. Iyon ang aking batang babae, naisip ko. 9 na taon ko siyang pinalaki. 9 na taon ng school plays at piano recitals at pagtuturo sa kanya na hindi niya kailangang tanggapin ang sinumang nagdedemanda lang dahil gusto nila. Sa aking study, kinuha ko ang file na lagi kong ina-update at inorganisa. Bawat dokumento, bawat court filing, bawat ebidensya ng pag-abandona ni Jennifer. Binasa ito ng opisyal nang may lumalaking pag-unawa. Medyo kumpleto ito, sabi niya. Accountant ako, sagot ko. Dokumentasyon ang ginagawa ko. Bumalik sa sala, nasa full victim mode na si Jennifer. Nilason niya siya laban sa akin. Tingnan niyo, hindi niya kilala ang sarili niyang ina. Dahil iniwan mo ako ng 4 na taong gulang, mahinahong sabi ni Sofia. Natatakot siya. Nakikita ko ito sa paraan ng pagkakahawak niya sa strap ng backpack, pero hindi siya umaatras. Ipinakita sa akin ni Lolo ang mga pictures para hindi ko makalimutan ang itsura mo. Pero hindi ka tumawag, kahit minsan. Binabasa na ng detektive ang aking mga dokumento, nagiging mas matigas ang ekspresyon niya. Napansin ito ni Jennifer. Peke, lahat yan. Subukan niyang muli. May sakit ako. Na-trauma ako sa pagkamatay ng asawa ko. Ako, Ginang Santos, sabi ni Detective Rivera. Mga certified court documents ito mula 2016. Iyon ay 9 na taon na ang nakalipas. Medina na siya ngayon, mahinang pagwawasto ko. Bumisita na siya ng bagong buhay sa Quezon City. Ngumiti ako at alam kong hindi umabot sa mata ang ngiti. Katouching na naalala niya na may anak siya pagkatapos ng lahat ng oras na iyan. Ano ang nagdala sa iyo pabalik, Jennifer? Bigla ang atake ng maternal instinct? Namula ang mukha niya. Nakita ko ang isang kislap sa mata niya. Takot siguro o kalkulasyon. Alam niyang may alam ako ng isang bagay. Hindi lang niya alam kung ano pa. Hindi pa tapos ito, sabi niya. Ibinaba ang boses, iniwan ang kwento ng pag-iyak. Ako ang ina niya. May karapatan ako. Hindi, sabi ko ng masigla. Wala talaga. Ibinigay ni Detective Rivera ang mga dokumento pabalik sa akin. Kailangan ninyong pumunta sa istasyon, mag-file ng full report tungkol sa sitwasyon. Kayo rin, Ginang. Mas kaunti na ang simpatiya sa tingin niya kay Jennifer kaysa nang dumating siya. Kung gusto mong ituloy ito, dadaan ito sa family court. Pinikit ni Jennifer ang panga. Sige, makikita kita sa korte, Roberto. At makikita rin kita, baby. Umaabot siya kay Sofia na lumapit sa likod ko. Pagkaalis nila, tumingin sa akin si Sofia. Lolo, kukunin ba niya ako? Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya. Nadarama ang bigat ng bawat pangako na ginawa ko sa batang ito sa loob ng 9 na taon. Walang pagkakataon, sweetheart. Walang pagkakataon. Pero sa isip ko, 10 hakbang na ako sa unahan, nakikita ng malinaw ang chessboard. Hindi bumalik si Jennifer dahil sa pag-ibig. Ang mga katulad niya ay hindi gumagana sa pag-ibig. Gumagana sila sa kasakiman na nangangahulugang nalaman niya ang tungkol sa pera. At kung iniisip niyang makakapasok siya pabalik sa buhay ni Sofia pagkatapos ng 9 na taon ng katahimikan at kunin ang iniwan ng aking anak, malalaman niyang magastos na leksyon sa mga kahihinatnan. Matagal ko nang inihanda ang araw na ito mula 2016. Mula sa araw na umupo ako sa opisina ng abogado at sinigurado na natakpan ang bawat posibleng anggulo, na block ang bawat escape route. Gusto ni Jennifer ng laban sa korte. Makakakuha siya niyan. Ang mga alaala ang pinakamalakas na tumatama sa gabi pagkatapos matulog si Sofia. Pagkatapos kong suriin ang kwarto niya ng 3 beses para siguradong nandyan talaga siya, ligtas talaga. Iyon ang oras na hinila ako ng isip ko pabalik sa Disyembre 2015. Nagsimula ito sa katok sa pinto, hapon bago ang Pasko. Nakaupo si Jennifer sa porch ko, na may maliit na Sofia na nakabalot sa pink na winter coat. Ang maliit na kamay niya ay nakahawak sa daliri ng ina. Roberto, sobrang sorry sa abala. Ang tiyahin ko sa Quezon City ay may sakit. Talagang may sakit. Kailangan kong pumunta roon pero hindi ko madala si Sofia. 1 araw lang, 2 sa pinakamalala. Pwede bang bantayan mo siya? Tumingin sa akin si Sofia gamit ang mga mata ni Steven, mga mata ng aking anak, at natunaw ako tulad ng lagi.
Siyempre, sabi ko. Magiging maayos kami ni Sofia, di ba, prinsesa? Tumango siya na umaabot na sa akin. Kahit 4 na taong gulang pa lang, mahal na niya ang pagpunta sa bahay ni Lolo. May cookies, cartoons, at walang katapusang pasensya ako sa mga tanong niya. Mabilis na niyakap ni Jennifer ang anak niya, masyadong mabilis, na-realize ko mamaya, at nangako siyang tatawag. Babalik ako bukas, baby. Magpakabait ka kay Lolo. Iyon ang huling sinabi niya sa anak niya sa loob ng 9 na taon. Dumating ang bukas, walang Jennifer, walang tawag. Sinubukan ko ang cellphone niya diretso sa voicemail. Tinawagan ko ang apartment, disconnected na sa 3 araw. Tinatanong ni Sofia kailan uuwi ang mommy at nauubos na ang mga maingat kong kasinungalingan. Malapit na, prinsesa. May sakit talaga ang tiyahin ni mommy. Kailangan niyang manatili ng mas matagal. Sa 7 araw, tumigil na si Sofia sa pagtatanong. Sa 14 na araw, nag-hire ako ng private investigator. Dumating ang report noong Enero. Si Jennifer Santos ay lumipat sa Quezon City kasama ang isang lalaking nagngangalang Curtis Medina. Bagong apartment, bagong trabaho, bagong buhay. May kasamang mga larawan ng investigator. Si Jennifer at Curtis sa restaurant, tumatawa. Si Jennifer sa New Year's party, may champagne sa kamay. Si Jennifer na nagpo-post sa social media tungkol sa fresh starts at new beginnings. Walang binanggit na anak, kahit isa. Umupo ako sa study ko, hawak ang report na yon, nadarama ang isang bagay na nabali, at muling nabuo sa loob ko. Namatay ang aking anak na si Steven 2 taon bago iyon sa aksidente sa sasakyan, at nakita ko si Jennifer na nahihirapan sa pagiging single mother. Sinubukan kong tulungan, nagbayad ng childcare, nagbayad ng bills, binigyan ng space para magluksa. Pero napalampas ko ang mga senyales. Ang paraan ng pagtingin niya kay Sofia minsan na parang ang bata ay anchor na gustong putulin. Ang paraan ng pag-uusap niya tungkol sa buhay niya noon, ibig sabihin bago mamatay si Steven, bago dumating si Sofia. Hindi siya umalis dahil na trauma, umalis siya dahil gusto niya. Ang pinakamahirap ay ipaliwanag ito kay Sofia. 4 pa lang siya, masyadong bata para maintindihan ang abandonment. Masyadong bata para maintindihan na pinili ng ina niya ang isang lalaki kaysa sa anak. Hindi na babalik ang mommy, sabi ko sa wakas noong Pebrero, yakap-yakap siya habang umiiyak. Pero nandito ako, lagi akong nandito, nangako ako. Tumingin siya sa akin gamit ang mga matang iyon, mga mata ni Steven, nagtitiwala at natatakot. Magpakailanman, nangako ako at sinadya ko. Naalala ko ang unang araw niya sa kindergarten. Dapat nandyan si Jennifer. Naalala ko ang unang piano recital niya. Dapat nandyan si Jennifer. Naalala ko ang pagtuturo ko sa kanya ng pag-ikot ng bisikleta, pagbabasa ng bedtime stories, pagtulong sa homework, pagpunas ng luha pagkatapos ng away sa playground. Lahat ng mga sandali na ipinagpalit ni Jennifer para sa fresh start at bagong asawa. Ang pagiging mula sa lolo patungo sa tagapag-alaga ay hindi madali. Nagretiro na ako, umaasa sa tahimik na taon ng pangingisda at pagbabasa. Sa halip naging PTA meetings, permission slips, at pag-aaral ng pag-braid ng buhok mula sa YouTube videos. Pero sa gitna ng kaguluhan ng unang mga buwan, gumawa ako ng desisyon. Kung wala na talaga si Jennifer, kailangan kong gawing legal ito. Protektahan si Sofia. Protektahan ang iniwan ni Steven para sa kanyang anak. Iyon ang oras na tinawagan ko ang abogado. Si Victoria Reyes ay praktikal, mahusay at lubusang. Kailangan mo ng full legal guardianship, sabi niya. Pero kailangan nating takpan ang lahat ng anggulo. Kung bumalik ang ina, maaari niyang i-challenge ito. Ano kung kusang ibigay niya ang karapatan niya? Itinaas ni Victoria ang kilay. Kung gagawin niya iyon, bakal na ang kaso mo. Pinag-isipan ko ito ng 1 linggo. Malinaw na ang pagpili ni Jennifer sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Pero kailangan ko itong nakasulat. Kailangan kong sabihin niya sa record na ayaw niyang maging ina. Kaya pinasulat ko kay Victoria ang isang sulat, isang offer. Bumalik at maging ina na may suporta at resources o kusang tapusin ang parental rights
at hayaan si Sofia na magkaroon ng stable na buhay. Kinuha ni Jennifer ang option 2 ng walang pag-aalinlangan. Naalala ko ang pag-upo sa notaryo noong Hunyo 2016, pinapanood siyang pumirma sa mga papeles. Naroon ang psychologist, si Dr. Elena Santos, para sertipikado na naiintindihan ni Jennifer ang ginagawa niya. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Dr. Santos. Hindi man lang kumurap si Jennifer. Hindi ako handa maging ina, hindi ako kailanman. Mas magiging maayos ang buhay ni Sofia kay Roberto. Pinirmahan niya ang pangalan, Jennifer Marie Torres. Bumalik siya sa maiden name at umalis. Nag-drive pabalik sa Quezon City, nag-post ng mga larawan ng hapunan kasama si Curtis ng gabing iyon. At ako, nakaupo roon na may hawak na mga papeles na isip, isang araw magsisisi ka nito, isang araw gugustuhin mo ang isang bagay mula kay Sofia. At ang mga papeles na ito ay titigil sa iyo ng malamig. Hindi ko alam na aabutin ng 9 na taon, pero alam kong darating ang araw na yon dahil ang mga katulad ni Jennifer ay hindi nagbabago. Naghihintay lang sila hanggang kailangan nila ng isang bagay. Ang mga taon sa pagitan ng 2016 at 2024 ay lumipas sa ritmo ng umaga sa eskwela at piano lessons, parent-teacher conferences at science fair projects. Lumaki si Sofia mula sa nalilito na 4 na taong gulang tungo sa matalino at confident na teenager. Tinawag niya akong lolo hanggang 7 taong gulang. Pagkatapos ay nagsimulang tawagin akong tatay. Hindi ko siya kinorek. Mabuti ang buhay, mas mabuti pa. Pero hindi ko nakalimutan ang pirma ni Jennifer sa sealed na sobre na iyon. Hindi ko nakalimutan ang sinabi ni Victoria. Minsan bumabalik ang mga tao kapag iniisip nilang may makukuha sila. Kaya naghanda ako. Una ang trust fund. May life insurance si Steven, 25 million. Humigit kumulang $850,000 nung panahon na yon, batay sa exchange rate, na napunta kay Sofia. Nagdagdag ako ng karagdagang fee 4 million mula sa aking retirement savings, inilagay lahat sa trust na pinamumunuan ng opisina ni Victoria, na istruktura ng matanggap ni Sofia ito sa edad na 25 na may mahigpit na provision kung sino ang maaaring makakuha bago iyon. Tanging ang legal guardian, ako, ang may kontrol at para lamang sa direktang benepisyo ni Sofia. Edukasyon, medikal na pangangailangan, tirahan. Napaka-restrictive nito, sabi ni Victoria. Karaniwang may mas maraming flexibility ang mga trust. Ayaw ko ng flexibility. Gusto ko ng pader. Mataas na pader na hindi kayang akyatin ni Jennifer kung sakaling magdesisyon siyang bumalik. Tumango ng dahan-dahan si Victoria. Naintindihan niya ang ginagawa ko, pagbuo ng kuta sa paligid ng lahat ng mahalaga. Pero ang trust fund ay lumikha ng bagong problema, public record. Sa wakas, may makakahanap kung sino ang naghahanap ng impormasyon tungkol sa estate ni Steven. Makikita na may trust para sa minor daughter niya, halos pera 29 milyon na naghihintay. Kailangan ko ng early warning system, sabi ko kay Victoria noong 2019. Kung may magtanong tungkol sa finances ni Sofia o estate ni Steven, gusto kong malaman agad. Inayos niya ito sa pamamagitan ng kanyang opisina. Pinag-flag nila ang pangalan ni Sofia, pangalan ni Steven, bawat search o request na dumaan sa official channels. Kung may mag-hire ng abogado para tingnan ang estate, makakatanggap kami ng notification. Perpekto. Mukhang paranoid siguro, pero ang mga accountant ay hindi paranoid. Handa kami. Inaasahan namin ang mga problema bago mangyari. Lumipas ang mga taon. Gumawa si Sofia ng honor roll, nagsimulang magpiano. May tunay na talento siya, ang uri na nagmungkahi ang guro ng advanced competitions. Dinadala ko siya sa lessons, 2 beses sa isang linggo. Nakaupo sa recitals, tinutulungan siyang kabisaduhin ng mga piraso. May mga kaibigan siyang dumarating para sa sleepovers. Natuto akong mag-pancake na may hugis, mag-braid ng buhok ng tama, mag-navigate sa komplikadong social dynamics ng mga teenage girls. Minsan nagigising ako sa gabi na iniisip na darating si Jennifer sa pinto na humihingi ng anak niya pabalik. Sa mga bangungot na iyon, simpatiko ang mga hukom. Bawat ina ay may karapatang magkaroon ng second chance, sabi ng mga hukom sa panaginip. Pero naaalala ko ang sobre sa safe ko, ang pirma ni Jennifer,
ang sarili niyang salita. Hindi ako handa maging ina. Kusang tinatapos ko ang lahat ng parental rights ko. Walang hukom ang makakabaligtad niyon. Kusang ibinigay ni Jennifer ang kanyang second chance sa harap ng psychologist at notaryo. Gayunpaman, pinapanatili kong updated ang aking dokumentasyon. Bawat report card sa eskwela ay na-file. Bawat medical record, mga larawan ng birthdays, holidays, pang-araw-araw na sandali, pagbuo ng paper trail na nagpapakita na thriving, safe at loved si Sofia. Bakit ganoon kadetalye ang mga record mo? Tanong ni Sofia minsan. Nakita akong nag-oorganisa ng file sa study ko. Habit mula sa trabaho, sagot ko na totoo, pero hindi ang buong katotohanan. Ang buong katotohanan ay, naghahanda ako para sa digmaan. Noong Disyembre 2024, dumating ang tawag na inaasahan ko sa loob ng 9 na taon. Mahigpit ang boses ni Victoria. Roberto, may flag sa monitoring system. May gumawa ng inquiry tungkol sa estate ni Stephen Harrison noong nakaraang linggo. Mahigpit ang kamay ko sa telepono. Sino? Dumating ang request sa pamamagitan ng law firm sa Quezon City. Martin & Associates. Nagtanong tungkol sa probate records, estate value, beneficiaries. Quezon City. Si Jennifer. Nakuha ba nila ang impormasyon? Public records lang. Malalaman nila na may life insurance si Stephen, na may trust para sa minor daughter niya. Pero hindi ang halaga or specific details ng walang court order. Umupo ako ng malakas. Nalaman niya ang tungkol sa pera. Mukhang ganun. Roberto, maghanda ka na kung sakaling bumalik siya. Kung kailan siya babalik, pagwawasto ko. Hindi na kung. Sa susunod na 2 linggo, naghanda ako. Nakipagkita kay Victoria para i-review ang lahat ng dokumentasyon. Sinigurado na maayos ang pagkakastore ng sealed envelope na may termination papers ni Jennifer. Pina-verify ko ang seals sa notaryo. Gusto ko walang tanong sa authenticity. In-update ko ang file ko kay Jennifer. Ang private investigator na pinapanatili ko ay gumawa ng current check. Sila at si Curtis ay nanatili pa rin sa Quezon City. 2 trabaho na ang napagdaanan ni Curtis sa 9 na taon. Retail ang trabaho ni Jennifer. 3 beses na silang lumipat ng apartment, lagi ng downsizing. Problema sa pera siguro. May history ng pagsusugal si Curtis na hindi napabuti. Buhay sila ng paycheck to paycheck, habang halos 29 milyon ang nakaupo sa trust fund para sa anak na iniwan ni Jennifer. Ang mapait na ironiya ay hindi nawala sa akin. Nag-rehearse ako ng mga usapan kay Sofia. Tandaan mo, kung makikipag-ugnayan sa iyo ang iyong ina, kailangan kong malaman agad. Bakit siya makikipag-ugnayan sa akin? Tanong ni Sofia. 13 na siya ngayon, sapat na para hawakan ang ilang katotohanan. Dahil minsan gusto ng mga tao ang mga bagay na ibinigay na nila. Kailangan mong maintindihan. Kung babalik siya, hindi dahil bigla siyang nagmalasakit. Dahil may gusto siya. Tumango si Sofia, matalino siya. Matagal na niyang naintindihan na pinili ng kanyang ina na umalis. Noong bagong taon 2025, umupo ako sa study ko at sumulat ng timeline. Ano ang mangyayari kung bumalik si Jennifer? Ano ang iko-claim niya? Paano niya susubukang manipulahin ang sitwasyon? Hindi niya maaaring i-claim ang kawalang alam. Pumirma siya ng papeles. Hindi niya maaaring i-claim na ninakaw ko si Sofia. Nagbigay ng legal guardianship ang korte. Hindi niya maaaring i-claim na naghahanap siya. 9 na taon ng katahimikan ang nagpapatunay na hindi. Pero maaari niyang i-claim na minanipula ko siya sa pagpirma ng pagtalikod sa karapatan. Maaari niyang i-claim na grief-induced depression siya. Maaari niyang i-claim na gusto niyang mag-reunite sa anak. At kung makakuha siya ng simpatikong hukom, isa na naniniwala sa redemption at second chances. Hindi ko hahayaang umabot doon. Kinuha ko ang envelope, ang voluntary termination of parental rights ni Jennifer. Dito sinulat niya sa sariling kamay na inabandona niya si Sofia ng sadya ng walang intensyon na bumalik. Hindi ito basta legal document, ito ay confession, at itinago ko ito ng lihim sa loob ng 9 na taon, naghihintay sa eksaktong sandali na ito ang magiging pinakamalakas na sandata
laban sa anumang claim na gagawin ni Jennifer. Ang trick ay ang timing. I-reveal ng maaga at baka bawiin niya ang claim. I-reveal ng huli at maaaring makakuha muna siya ng simpatya. Hindi, kailangan kong hayaan siyang gumawa ng kanyang case. Hayaan siyang magsinungaling sa ilalim ng panunumpa tungkol sa kung gaano siya naghanap, gaano siya nagmalasakit, kung paano pinigilan ng mga pangyayari ang pagbalik niya. At kapag fully committed na siya sa kanyang kwento, ipapakita ko ang pirma niya, ang confession niya, ang sarili niyang salita na sisira sa bawat kasinungalingan na sinabi niya. Ngumiti ako sa dilim ng study ko. 9 na taon. 9 na taon si Jennifer para maging ina, para makipag-ugnayan, para magpakita kahit minimal na interes sa anak. Pinili niya ang katahimikan at ngayon, nang biglang maging interesting ulit si Sofia dahil sa pera, iniisip niyang makakabalik lang siya. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang pinapasukan niya. 9 na taon akong nagbuo ng hindi kayang labagin na kaso, dokumentasyon, ebidensya, legal na pader. Darating si Jennifer na may mga kasinungalingan at abogado. Hinihintay ko siya na may katotohanan at panahon. At sa larong ito, ang katotohanan at panahon ay hindi matatalo. 3 araw pagkatapos dumating si Jennifer sa pinto ko na may police escort, tinawag ako ni Detective Rivera sa istasyon para sa formal interview. Dumating ako na may briefcase, ang parehong lumang leather na dala ko sa trabaho sa loob ng 30 taon, puno ng 9 na taon ng dokumentasyon. Nandyan na si Jennifer nang pumasok ako, nakaupo sa plastic chair, kasama si Curtis sa tabi. Siya ang eksaktong inaasahan ko mula sa mga larawan ng investigator. Mid-40s, murang suit na sinusubukang magmukhang mahal, ang uri ng ngiti na nagpapacheck sa'yo ng pitaka mo. Evolusyon na ang performance ni Jennifer mula sa doorstep drama. Ngayon ay determined mother na siya, designer sunglasses na nakapush up sa ulo, tablet sa kamay. Siguro may notes mula sa abogado na napagkasya niya sa pera. Ginoong Santos, itinuro ni Detective Rivera ang interview room. Sumunod sina Jennifer at Curtis. Seryosong akusasyon ang ginawa ni Ginang Medina. Child abduction, financial manipulation. Kailangan kong marinig ang side mo. Inilagay ko ang briefcase sa mesa at binuksan ito. Masaya akong maglinaw. Saan po tayo magsisimula? Hindi na mapigilan ni Jennifer ang sarili. Ninakaw niya ang anak ko. Lumayo lang ako para bisitahin ang may sakit na tiyahin ng ilang araw. At nang bumalik ako, wala na sila. Ilang araw? Kinuha ko ang unang dokumento. Ito ang phone records mula Disyembre 2015 hanggang Enero 2016. 17 tawag ang ginawa ko sa number mo, Jennifer. Lahat ay voicemail. Ni isa ay hindi mo binayaran. Inilagay ko ang papel sa harap ni Detective Rivera. Pinag-aralan niya ito. Neutral ang ekspresyon. Natroma ako. Mabilis na sagot ni Jennifer. Kaka-deaths lang ng asawa ko. Hindi ako malinaw ang pag-iisip. Namatay si Steven noong 2013, sabi ko. 2 taong gulang si Sofia noon. Mukhang na-handle mo ng maayos ang single parenthood sa loob ng 2 taon. Ano ang nagbago noong Disyembre 2015? Sumandal si Curtis. Siguro nakilala niya ang isang taong nakatulong sa paghilom niya. Bawal ba yon? Tinginan ko siya sa unang pagkakataon. Hindi. Ang pag-ibig ay hindi krimen. Ang pag-iwan sa anak ng 9 na taon ay ibang usapan. Hindi ko inabandona siya. Tumaas ang boses ni Jennifer. Minanipula mo ang sitwasyon. Binigyan mo siya ng galit laban sa akin. Detective, kinuha ko ang isa pang dokumento. Ito ang court order na nagbigay sa akin ng legal guardianship kay Sofia, petsa Hunyo 2016. Pinagtibay ni Hukom Morales sa Family Court ng Maynila. Lahat ay maayos na channel, lahat legal. Kinuha ito ni Rivera at binasa ng mabuti. Pinanood ko ang mukha ni Jennifer. Na-realize niyang hindi lang ako nakaupo ng 9 na taon. Nagtayo ako ng kuta. Peke ito, sabi niya, pero nanginginig ang boses. Notarized at sealed ito ng korte, sabi ni Rivera. Ginoong Santos, paano mo nakuha ang guardianship? Nawala ang aking biyenan ng walang contact. Pagkatapos ng 2 buwan, nag-file ako ng emergency custody para siguradong may legal protection si Sofia. Binigay ito ng korte dahil minanipula mo sila.
Tumayo si Jennifer. Nagsinungaling ka sa kanila tungkol sa akin. Sabi ko ang mga katotohanan, na iniwan mo ang anak mo sa akin, sinasabing isang araw lang at hindi ka na bumalik, na disconnected ang phone mo, na nag-hire ako ng private investigator na nakita kang 500 kilometro ang layo, namumuhay kasama si Ginoong Medina dito, nagsisimula ng bagong buhay. Nanigas ang panga ni Curtis. Hinawakan ni Jennifer ang braso niya. Wala kang karapatan, bulong niya. Siya ang anak ko. Saan ka noon? Mas matigas kaysa inaasahan ang tanong. Saan ka noong ikalimang kaarawan niya? Unang araw niya sa kindergarten, nang matutunan niyang magbasa, nang umiyak siya hanggang makatulog, nagtatanong kung bakit ayaw na siya ng mami. Tahimik ang kwarto. Sa tingin ko, sabi ko, kinukuha ang isa pang dokumento. Ang talagang nangyayari dito ay naging malinaw nang matanggap ko itong notification mula sa aking abogado noong nakaraang buwan. May gumamit ng law firm sa Quezon City para magtanong tungkol sa estate ni Steven, tungkol sa probate records, tungkol sa assets na iniwan para sa kanyang anak. Nawalan ng kulay ang mukha ni Jennifer. Bahagya lang, pero nakita ko. Kumibot ang kamay ni Curtis sa mesa. Sabihin mo sa akin, Jennifer, pinanatili kong conversational, halos friendly ang boses ko. Kailan eksaktong nalaman mo ang tungkol sa trust fund? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang trust na itinatag mula sa life insurance ni Steven at aking investments. 29 milyon na itinatago para kay Sofia hanggang siya ay 25. Bahagyang lumaki ang mata ni Curtis. Hinawakan ni Jennifer ang kamay niya. Iyan ang pera ng aking anak, sabi niya. Oo, pera ni Sofia iyan, hindi mo. At matatanggap niya iyon sa edad na 25, pinamamahalaan ng legal guardian hanggang noon. Tumigil ako, na ako iyon. Pinapanood na ni Detective Rivera si Jennifer ngayon na may ibang ekspresyon. Mas kaunti ang simpatiya, mas maraming kalkulasyon. Nakita na niya ito dati, mga taong dumarating kapag may pera nakasali. Kawili-wiling coincidence ito, mahinang sabi ni Rivera. 9 na taon nang walang kontak at bumalik ka 2 linggo pagkatapos ng inquiry tungkol sa trust fund ng iyong anak. Hindi. Naguguluhan na si Jennifer. Matagal ko nang hinahanap siya. Talaga? Binuksan ko ang folder. Detective, ito ang school records ni Sofia. Parehong eskwela sa loob ng 9 na taon. Parehong address sa file. Ang address ko sa Maynila, parehong lungsod kung saan nakatira si Jennifer nang umalis siya. Alam niya kung saan kami. Hindi lang siya gusto hanggang ngayon. Nilason mo siya laban sa akin. Shrill na ang boses ni Jennifer ngayon. Kaya hindi niya ako kilala. Hindi kanya kilala dahil 4 na taong gulang siya nang umalis ka at estranghero ka na sa kanya ngayon. Hindi naaalala ng mga bata ang mga taong nawawala sa buhay nila ng 9 na taon. Gusto ko ang anak ko pabalik. Umiyak na si Jennifer ngayon, pero hindi na ang magagandang luha mula sa doorstep ko. Galit at desperado na ang mga ito. May karapatan ako. Sa totoo lang, mahinang sabi ko, wala ka. Tumingin sa akin si Rivera. Ipaliwanag. May karagdagang dokumentasyon ako, lampas sa guardianship order. Pero mas gusto kong ipresenta ito sa korte sa harap ng hukom, kung saan maaari itong suriin ng maayos. Ngumiti ako kay Jennifer. Hindi mabait ang ngiti. Hindi. Sa tingin ko, lahat tayo ay may karapatang magkaroon ng araw sa korte. Hindi ba, Jennifer? Tinitigan niya ako at nakita ko ang unang tunay na takot sa mata niya. Nagsisimula na siyang maintindihan na napasok niya ang isang bagay na hindi niya makontrol. Tumayo si Curtis. Tara na, Jennifer. Hindi natin kailangang pakinggan ito. Sa totoo lang, sabi ni Rivera, kailangan kong tapusin ang interview na ito pero Ginoong Santos, tama ka. Kailangan itong dalhin sa harap ng hukom. I-file ko ang report ko at irekomenda ang family court hearing. Habang umaalis sina Jennifer at Curtis, tumalikod siya sa akin. Magbabayad ka nito. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mong mayroon ka, pero ako ang ina niya. Talaga ba? Tanong ko. Kailan ka huling kumilos bilang isa? Sumara ang pinto sa likod nila. Tumingin sa akin si Rivera. Gusto mo bang sabihin sa akin kung anong dokumentasyon ang itinago mo? Sa korte, sabi ko. Pero detective,
9 na taon akong naghanda para sa araw na ito. Alam kong babalik siya eventually. Ang mga katulad ni Jennifer ay laging bumabalik kapag may makukuha. Tumango siya ng dahan-dahan. Sa tingin ko masaya, malusog at minahal ang maliit na batang iyon sa bahay mo. Ang babaeng iyon ay mukhang isang taong bagong nalaman na peke siguro ang lottery ticket niya. Kawili-wiling comparison, sabi ko. Tumayo at isinara ang briefcase. Talagang kawili-wili. Pebrero dinala ng malamig na ulan sa Maynila si Jennifer sa family court. Nag-upgrade siya ng abogado, siguro max out na ang credit card para rito. Mas bata ito, agresibo, may gutom na tingin ng taong desperado para sa panalo. Umupo ako kasama si Victoria Reyes sa defendant's table. Si Sofia ay umupo sa tabi ko, mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ko na nararamdaman ko ang tibok ng puso niya. Okay ka lang ba, sweetheart? Bulong ko. Kukunin ba niya ako? Walang pagkakataon. Tumayo ang abogado ni Jennifer, si Richard Bautista ang pangalan, na chinek ko. Naglakad-lakad siya na parang iniisip niyang nasa TV courtroom drama. Your Honor, ito ay malungkot na kaso ng parental alienation at legal manipulation. Ang aking kliyente, si Jennifer Medina, pansamantalang iniwan ang anak niya sa lolo habang nahihirapan sa grief at trauma mula sa pagkamatay ng asawa. Nang bumalik siya, natagpuan niyang minanipula ng biyenan ang sistema para magnakaw ng legal custody. Si Hukom Harold Mendoza, 62 anyos na may pagod na mata na nakakita ng bawat family tragedy, ay nakikinig ng walang ekspresyon. Nagpatuloy si Bautista, lumalakas ang tema. Hindi nasa mental state si Ginang Medina para labanan ang custody battle noong 2016. Nagdadalamhati siya mag-isa, nahihirapan mabuhay, at sinamantala iyon ni Ginoong Santos para permanenteng paghiwalayin ang ina sa anak. Magandang kwento. Kung hindi ko naranasan ang realidad, baka naniniwala rin ako. Matagal na niyang sinusubukang hanapin ang anak niya. Sinusubukang buuin muli ang buhay para magbigay ng maayos na tahanan. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng oras na iyon, sa wakas ay nasa posisyon na siya para maging ina na karapat-dapat kay Sofia. Umupo si Bautista, nasiyahan. Pinunasan ni Jennifer ang mata gamit ang tissue. Si Curtis, nakaupo sa likod niya, ay sinusubukang magmukhang supportive. Tumalikod ang hukom kay Victoria. Miss Reyes, tumayo si Victoria. Hindi siya naglakad-lakad. Tumingin lang siya sa hukom na may kalmadong katiyakan ng taong may 4 na aces. Your Honor, nakakuha si Ginoong Santos ng legal guardianship sa tamang paraan noong 2016. 9 na taon niyang pinalaki ang apo. Honor student siya, nagtatake ng piano lessons, nasa therapy para harapin ang abandonment trauma mula sa pagkawala ng ina. Thriving siya. Ninakaw siya, sumigaw si Jennifer. Hinawakan ni Bautista ang braso niya, pero inalis niya ito. Nilason niya siya laban sa akin. Kinuha niya ang anak ko at ginawang hindi nakilala ang sariling ina. Itinaas ng hukom ang kamay. Ginang, pakikalmahan po. Sa puntong ito, ang kwento ay nagpapatuloy sa dramatikong pagtatanghal ng ebidensya, kung saan ang sealed envelope na naglalaman ng voluntary termination of parental rights ni Jennifer ang magiging mapagpasyang sandali sa korte na magpapakita ng kanyang sariling pag-amin sa pag-abandona at pagtalikod sa karapatan bilang ina. Ang lahat ng paghahanda, dokumentasyon at pasensya sa loob ng 9 na taon ay magbubunga at si Jennifer ay haharap sa katotohanan na hindi na niya mababawi ang nawala niyang karapatan dahil sa sarili niyang desisyon. Ang kasalukuyang petsa ay Disyembre 26, 2025. Medina, magkakaroon ka ng pagkakataong magpatotoo. Ngayon, gusto kong marinig muna ang mga abogado. Patuloy na nagsalita si Victoria na parang walang nangyaring pagkagambala. Ang guardianship ay ibinigay dahil inabandona ni Ginang Medina na noon ay Ginang Santos pa ang kanyang 4 na taong gulang na anak nang walang anumang contact sa loob ng maraming buwan. 9 na taon na siyang hindi nakipag-ugnayan. Walang tawag, walang sulat, walang birthday card, wala. Dahil itinago niya sa akin, sigaw ni Jennifer. Ginang Medina, malamig na sabi ni Hukom Mendoza, isang beses pang sumigaw at maghihintay ka sa labas. Naiintindihan mo ba? Tumahimik siya, pero namumula ang mukha sa galit.
Si Attorney Bautista ay nagbubulong ng mabilis sa kanyang tenga. Nagsimulang magpatotoo. Una ang tawag ni Bautista kay Jennifer. Maganda ang pagkukwento niya. Kinailangan kong aminin, ang dalamhati, ang trauma, ang pansamantalang paghihiwalay na naging permanente dahil sa di umano'y manipulasyon ko sa korte. Umiiyak siya sa tamang sandali. Nagsasalita tungkol sa sobrang pag-miss niya sa anak. Kailan mo natuklasan kung saan naroon si Sofia? Tanong ni Bautista. Maingat, naisip ko. Dito nagiging mahirap. Kamakailan lang, sabi ni Jennifer. Matagal ko nang hinahanap, pero itinago ni Hinoong Santos sila. Nakubli sa parehong bahay kung saan mo iniwan ang anak mo, bulong ko kay Victoria. Sa parehong address na alam mo sa loob ng maraming taon. Bahagyang ngumiti ang labi ni Victoria. Lumipat si Bautista sa kanyang closing theme. Your Honor, bawat bata ay karapat-dapat sa kanyang ina. May mga pagkakamali si Ginang Medina, pero handa na siya ngayon na maging magulang na kailangan ni Sofia. Humihiling kami na maibalik sa kanya ang custody at magkaroon ng visitation rights si Ginoong Santos. Mahigpit na hinawakan ni Sofia ang kamay ko. Sinuklian ko iyon ng mahigpit na pisil. Tiningnan ni Hukom Mendoza ang mga dokumentong isinumite ni Bautista. Pagkatapos ay tumingin kay Victoria. Ginang Reyes, nais bang tumugon ng iyong kliyente? Oo po, Your Honor. Tumayo ako, inabot ang briefcase, at kinuha ang brown na sobre na naitago ko ng selyado sa loob ng 9 na taon. Your Honor, nais kong isumite ang karagdagang ebidensya. Tumayo agad si Bautista. Objection! Hindi kami naabisuhan tungkol sa karagdagang dokumento. Bahagi ito ng orihinal na guardianship file. Mahusay na sagot ni Victoria. Nakasil ito sa pamamagitan ng court order noong 2016. Humihiling si Ginoong Santos na buksan ito at isumite bilang ebidensya. Nagkunot ang noo ni Hukom Mendoza. Lumapit kayo. Lumapit kami sa bench. Ako, si Victoria at si Bautista. Kinuha ng hukom ang sobre, sinuri ang seal. Tumaas ang kanyang kilay. Itong seal ay mula kay Hukom Morales. Opo, Your Honor. Hiniling ko na isil ang ilang sensitibong dokumento para protektahan ang lahat ng partido. Pero dahil sa mga claim ni Ginang Medina, naniniwala akong may kaugnayan na ito ngayon. Sinira ni Hukom Mendoza ang seal at nagsimulang magbasa. Pinanood ko ang kanyang mukha. Sa unang pahina, bahagyang nagkunot ang noo. Sa pangalawa, tumigas ang ekspresyon. Sa pangatlo, tumingin siya kay Jennifer na may halos paghamak. Ginang Medina, sabi niya. At ang boses niya ay tumagas sa buong korte. Alam mo ba ang nasa dokumentong ito? Naguguluhan ang mukha ni Jennifer. Hindi po, Your Honor. Tumingin ang hukom sa akin. Hindi niya alam. Hindi pa po, Your Honor. Umupo si Hukom Mendoza. Galit na siya. Nakikita ko sa pagiging matigas ng kanyang panga. Ito ay babasahin sa record. Attorney Bautista, gusto mong marinig mo ito. Naguguluhan si Bautista. Takot na si Jennifer. Sumandal si Curtis. Sinusubukang maintindihan ang nangyayari. Bumalik ako sa upuan ko. Tumingin sa akin si Sofia. Lolo, okay lang ba? Bulong ko. Magiging maayos ang lahat. Malamig ang boses ni Hukom Mendoza habang binabasa. Voluntary Termination of Parental Rights, Jennifer Marie Torres, petsa Hunyo 15, 2016. Tahimik ang buong korte. Naririnig mo ang pagtulo ng karayom. Pumuti ang mukha ni Jennifer, hindi lang maputla, puti na parang inalis ang lahat ng dugo. Bumuka ang bibig niya sa hugis ng maliit na o ng pagkabigla. Bumaling si Bautista sa kanya. Ano to? Tumayo si Curtis sa gallery. Hindi posible yan. Umupo ka, Ginoo, utos ni Hukom Mendoza. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbasa. Ako, si Jennifer Marie Torres, kusang at permanente kong tinatapos ang lahat ng parental rights ko sa aking anak na si Sofia Lynn Santos. Ang dokumentong ito ay pinirmahan sa harap ng notaryo publiko at ni Dr. Elena Santos, lisensyadong psychologist, na nagpapatunay. Ako ay nasa tamang pag-iisip at lubos na naiintindihan ang permanente nitong aksyon. Gumawa si Jennifer ng tunog, kalahating hinga, kalahating hikbi. Patuloy ang hukom sa pagbabasa ng personal na pahayag. Ako, si Jennifer Torres, ay inaamin na kusang iniwan ko ang aking anak na si Sofia
kay Robert Santos noong Disyembre 10, 2015 na sinasabing bibisita ako ng may sakit na kamag-anak sa Quezon City sa loob lamang ng isang araw. Hindi totoo iyon. Umalis ako dahil hindi ako handa maging ina at nais kong magsimula ng bagong buhay kasama si Curtis Medina sa Quezon City. Wala akong balak na bumalik para sa aking anak. Ganap na katahimikan ang korte. Mula sa puti ay namula ang mukha ni Jennifer. Umagos ang luha sa kanyang pisngi pero hindi na ito mga kalkuladong luha. Galit, kahihiyan at pagkabigo ang halo nito. Nakahawak si Curtis sa ulo. Mukhang naparalisa si Bautista. Hindi pa tapos ang hukom. Itininaas niya ang dokumento para makita ng lahat ang pirma ni Jennifer. Matapang at hindi maikakaila. Ginang Medina, sabi niya, malamig na parang yelo. Ito ba ang pirma mo? Hindi makapagsalita si Jennifer. Bumubuka at sumasara ang bibig pero walang lumalabas na tunog. Sinubukan ni Bautista na makabawi. Your Honor, kailangan namin ng oras para suriin ang dokumentong ito upang ma-verify ang authenticity. Malinaw na hindi nasa tamang pag-iisip ang aking kliyente ng pumirma. Tumingin ang hukom sa susunod na pahina. Si Dr. Elena Santos. Nandito ba si Dr. Santos? Tumayo si Victoria. Nasa hallway po siya, Your Honor. Inaasahan naming maaaring kailanganin siya. Siyempre, 9 na taon ng paghahanda ay nangangahulugan ng pag-anticipate ng lahat. Dinala ng bailiff si Dr. Santos. Sa kanyang 60s na, gray ang buhok na nakabun ng profesional, may dalang leather folder. Dr. Santos, sabi ng hukom, nakikilala mo ba ang dokumentong ito? Kinuha niya ito, sinuri, tumango. Opo, Your Honor. Nandito ako nang pumirma si Ginang Torres, na ngayon ay Ginang Medina, ng voluntary termination noong Hunyo 2016. At ano ang mental state niya noon? Lubos siyang lucid, kalmado pa nga. Lubos niyang naiintindihan ang pinipirmahan at ang kahulugan nito. Tinanong ko siya ng maraming beses kung sigurado siya kung naiintindihan niyang permanente ito. Sinabi niya ng o sa bawat pagkakataon. Gumawa si Jennifer ng tunog, kalahating hikbi, kalahating protesta. May anumang pagpipilit ba? Tanong ng hukom. Wala po. Wala nga po si Ginoong Santos sa pagpirma. Kami lang, si Ginang Torres ako, ang notaryo, at ang kanyang abogado noon. Tumingin si Bautista ng desperado. Your Honor, ang depression ay maaaring magpakita bilang kalmadong pagtanggap. 2 taon at kalahati na pagkamatay ni Steven nang pirmahan iyan, mahinang sabi ko. Lahat ay tumingin sa akin. Kung maaari po, Your Honor, tumango ang hukom. Tumayo ako. Oras na para paikutin ang kutsilyo ng kaunti pa. Hindi lang po termination papers ang pinirmahan ni Jennifer. May detalyadong timeline din siya ng kanyang mga aksyon. Gusto po bang marinig ng korte? Mula puti ay nagmukhang abo na ang mukha ni Jennifer. Basahin ng hukom ang susunod na pahina. Disyembre 10, 2015. Iniwan ko si Sofia kay Robert. Sinasabing bibisita ako ng may sakit na kamag-anak sa Quezon City. Hindi totoo. Nakilala ko na noon si Curtis Medina at pinlano naming magsimula ng bagong buhay. Disyembre 11. Lumipat ako sa apartment ni Curtis sa Quezon City. Disyembre 15. Binlock ko ang number ni Robert dahil abala ang mga tawag niya. Disyembre 25. Christmas Day, hindi ko kinontak ang anak ko. Tahimik ang korte maliban sa mahinang pag-iyak ni Jennifer. Pebrero hanggang Mayo 2016, walang anumang kontak o pagtatanong tungkol sa kalagayan ng anak. Nang makipag-ugnayan ang abogado ni Ginoong Santos tungkol sa termination papers, naramdaman ko ang ginhawa na may legal na paraan para tapusin ang aking obligasyon bilang magulang. Tumayo si Bautista. Your Honor, malinaw na under duress ang dokumentong ito. Umupo ka, Ate Wanda Bautista, utos ng hukom na parang latigo. Sapat na. Tumingin siya kay Jennifer. Ginang Medina, itinatanggi mo bang iyo ang pirma na ito? Tumingin si Jennifer kay Curtis, kay Bautista, sa sahig. Sa wakas, sa mahinang bulong. Pumirma ako. At pinilit ka ba o binalak ni Ginoong Santos na pumirma? Hindi, pero wala siyang ibinigay na pagpipilian. Pinigyan ka ng 2 pagpipilian. Pinili mo ang isa na nagpapalaya sa iyo
mula sa responsibilidad at guilt. Sumandal ang hukom. Bukas ay magbibigay ako ng final ruling. Pero sasabihin ko na ngayon, walang nabago sa aking pananaw sa kasong ito. Inabandona mo ang anak mo. Pinirmahan mo ang pagtalikod sa karapatan. At bumalik ka lang nang malaman mo na may pera. Tumayo kami nang tumayo ang hukom. Habang umaalis siya, tumingin si Jennifer sa akin. Puno ng galit, kahihiyan, at walang lakas na puot. Nilason mo siya laban sa akin, bulong niya. Ginawa mo ang anak ko na hindi nakilala ang sariling ina. Tiningnan ko siya ng kalmado. Hindi, Jennifer. Ikaw mismo ang gumawa niyan. Iniwan mo ang 4 na taong gulang na bata at hindi ka na tumingin pabalik. Ginawa ko lang ay sinigurado na malaman niya ang katotohanan kapag bumalik ka na. Hinila ni Curtis si Jennifer patungo sa pinto. Narinig ko siyang sabi, "Kasalanan mo to. Sinabi mo madali lang ang pera. Sinabi mo matanda lang yon." Sumara ang pinto. Nang sumunod na umaga, dumating kami sa korte. Mukhang hindi natulog si Bautista. Namumula ang mata ni Jennifer at si Curtis ay parang nanginginig sa kape at desperasyon. Nang mag-reconvene ang korte, tumayo si Bautista na may bagong kumpiyansa. "Your Honor, pagkatapos ng mga revelation kahapon, nagkaroon ng mahirap na alaala ang aking kliyente. Mga alaala na nirepress dahil sa trauma. Narito na, naisip ko. Tingnan natin kung anong kwentong nilikha nila." Ngayon ay naaalala ni Ginang Medina na binantaan siya ni Ginoong Santos noong 2016. Sinabi niyang kapag hindi siya pumirma, sisiguraduhin niyang hindi na niya makikita ang anak, sisirain ang reputasyon, ang relasyon kay Curtis, lahat. Nagmukhang skeptical ang hukom. Naalala niya ito ngayon pagkatapos ng 9 na taon. Ang trauma po ay maaaring magdulot ng memory suppression. Ang stress kahapon ang nagbalik nito. May testimonya rin si Ginoong Medina tungkol sa pag-uugali ni Ginoong Santos. Tumayo si Curtis. "Tinawagan ko siya noong 2023. Gusto nang makipag-reconnect ni Jennifer sa anak pagkatapos ng therapy. Sinabi niya, ginawa na ni Jennifer ang kanyang pagpili. Pumirma na siya. Sabihin mo sa kanya na lumayo o magkakaroon ng consequences." Magandang kasinungalingan. Sapat na specific para magmukhang totoo. Sapat na malabo para mahirap patunayan. "Totoo ba ito, Ginoong Santos?" tanong ng hukom. "Hindi po, Your Honor. Walang tawag na natanggap ko mula kay Ginoong Medina noong 2023 o anumang taon. Masaya akong magbigay ng phone records pabalik ng 9 na taon kung nais ng korte." "Ang phone records ay maaaring manipulahin," sabi ni Bautista. "Ng isang retired accountant na walang technical expertise?" Ngumiti ako. Sinundan ito ng mga argumento tungkol sa trust fund na umano'y kontrolado ko ng sobra. Pagkatapos ng maraming palitan, sinabi ng hukom, "Sapat na. Bukas ang final ruling. Pero sasabihin ko na, walang nagbago sa aking pananaw." Pagkatapos ng recess, tinawag ng hukom si Sofia sa kanyang chambers. Pagbalik ni Sofia, bahagyang namumula ang mata pero matatag ang mukha. "Salamat, Sofia," mahinahong sabi ng hukom. "Pwede ka nang umupo sa lolo mo." Lumapit siya sa akin at yumakap ng bahagya. "Ginang Medina, Ginoong Medina," simula ng hukom, malamig na parang nagyayelong tubig. "Nakipag-usap ako sa inyong anak. Malinaw na sinabi niya kung saan niya gustong manatili. Tinawag niya si Ginoong Santos bilang tanging taong hindi siya iniwan. Pagkatapos ay idinagdag. Sinabi rin niya ang isang insidente noong nakaraang linggo. Habang aksidenteng nagkita kayo sa labas ng eskwela, tinanong ni Ginoong Medina si Sofia at sinabi ko, quote, "Magkano ang iniwan sa'yo ng tatay mo?" Tahimik ang korte. Hindi makapagsalita si Curtis. Si Jennifer ay umiyak na naman pero iba na ang luha. Ito ay luha ng isang nagbabagsak na plano. "May assessment din mula sa Child Protective Services," dagdag ng hukom. "Si Miss Patricia Alvarez, social worker." Tumayo ang babae. "Mula noong 2016, sinusubaybayan ko si Sofia. Thriving siya, a student, aktibo sa extracurriculars, may malusog na kaibigan. Stable, loving, at appropriate ang kapaligiran. Ang anumang pagbabago sa custody ay magiging malubhang pinsala sa kanyang mental health." Dagdag pa niya, malinaw na ayaw ni Sofia ng contact sa biological mother. Nakikita niya ito bilang estrangherong umalis
At bumalik lang dahil sa pera. Kinabukasan, Marso 3, 2025, puno ang korte. Dumating ng hiwalay sina Jennifer at Curtis. Mukhang magkaaway na sila. Walang paligoy-ligoy ang hukom. Si Jennifer Medina ay kusang at legal na nagpalitaw ng kanyang parental rights noong Hunyo 2016. Permanente at hindi na mababawi ito maliban sa fraud o coercion. Wala nito rito. Walang contact sa 9 na taon. Bumalik lang ng malaman ng trust fund na 29 milyon. Ito ay hindi aksidente. Ito ay nakakapanghina ng loob. Kinumpirma ang guardianship ni Robert Santos. Mananatili ito hanggang si Sofia ay 18 anyos. Permanente ang pagtatapos ng parental rights ni Jennifer Medina. Ipinagbabawal ang anumang contact nang walang nakasulat na pahintulot mula kay Sofia pagkatapos niya mag-18. Dahil sa frivolous at bad faith na claim, inuutusan ko sina Jennifer Medina at Curtis Medina na magbayad ng sama-sama ng legal fees ni Ginoong Santos na 750,000 dapat bayaran sa loob ng 90 araw. Tumayo si Jennifer. Hindi patas to. Anak ko siya. May karapatan ako. May karapatan ka, malamig na sagot ng hukom. Pinirmahan mo ang pagtalikod dito. Bumaba ang gavel na parang putok ng baril. Pagkaalis ng hukom, lumapit si Detective Rivera. Pasensya na sa pagdating namin sa bahay ninyo kasama ang akusasyon. Ginagawa mo lang ang trabaho mo, Detective. Lumapit si Victoria. Sulit ang 9 na taon. Bawat araw, sagot ko, lumabas kami sa sikat ng araw ng Pilipinas. Hinawakan ni Sofia ang kamay ko. Tapos na ba talaga, Lolo? Tapos na talaga. Hindi na siya makakabalik. Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Lolo, salamat. Salamat sa hindi mo ako pag-iwan. Hindi ko kailanman gagawin yon, sweetheart. Hindi kailanman. Habang naglalakad kami patungo sa sasakyan, nakita ko sina Jennifer at Curtis sa parking lot. Nag-aaway pa rin. Siya ay umiiyak. Siya ay galit na galit. Nabigo ang plano nila. Nagkakagulo ang relasyon nila. At may utang sila ng 750,000 na wala sila. Walang awa ang naramdaman ko. Puro kasiyahan. 9 na taon na ang nakalipas nang gumawa si Jennifer ng desisyon. Pinili niyang talikuran ng anak, pirmahan ang pagtalikod sa karapatan, at magsimula ng bagong buhay nang walang pasanin ng pagiging ina. At sa loob ng 9 na taon na yon, sinigurado ko na kapag dinala siya ng kasakiman pabalik, sarado ang lahat ng pinto, na-block ang lahat ng takasan, na dokumento at napatunayan ang bawat kasinungalingan. Ang tunay na hustisya, hindi ang panalo sa korte, hindi ang bayad sa abogado, hindi ang kahihiyan ni Jennifer. Ang tunay na hustisya ay ang pagpapalaki ko kay Sofia nang mas mabuti kaysa sa kaya niyang gawin. Ang pagiging tatay niya sa akin, ang 9 na taon ng mga alaala na hindi niya makakamit kailanman. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakikalmahan ang video, isubscribe ang channel, at ibahagi ang inyong reaksyon sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.